day mga boss, JJ Special here. For today's video mga boss, magpapaship tayo ng arowana. May order sa atin from Tacloban City. Umorder si bossing ng BBXB sa atin. Samahan nyo ako, ipadala natin to. Time check nga pala mga bossing is 1:27 AM. Tara, punta muna tayo ng shop. Kunin natin yung order ni bossing. Let's go! So yun mga boss, dito tayo sa shop, buksan muna natin para makuha natin yung arowana. Tara. So yun mga boss, dito tayo. Samahan nyo ako, balutin lang natin yung order ni bossing. So ito pala yung order ni bossing. Order pala si bossing ng BBXB sa atin from Shanlon Farm. Napakaganda ng quality na ito mga bossing. Kung mapapansin nyo boss, may golden head siya, at least 20 to 30%. Tapos blue base yung kanyang katawan. Siyempre pagka blue base, dapat may pagka blue. Sobrang ganda ng quality niyan. Bago pala tayo nagpapaship ng isda is, una-una kong ginagawa lagi, dapat yung quality ng water natin is maayos. Check ko siya bago ako mag-ship ng isda. Dapat walang ammonia, walang nitrite. Una-una dapat walang ammonia mga boss. Kasi pagka merong ammonia, syempre una-una hindi healthy yung isda. Tsaka pagka ship mo siya na may ammonia yung water, possible mag-collapse siya doon. Pwede siyang mamatay din sa tubig or sa plastic. Next one, pinafasting natin tong mga arowana natin or kahit anong isda. Dapat well-fasted sila. Pinafasting ko sila ng 1 to 2 days before the shipment para at least hindi sila mag-poop sa plastic nila para hindi rin mag-cause yun ng ammonia. Kasi kapag busog sila, pwedeng magsuka. Tapos yung mga kinain niya, yun yung maging cause ng ammonia dun sa mismong plastic. Then, pag nag-ship tayo, dapat well-packed. Meron sapat na oxygen. Ako madalas 60% oxygen, 40% water lang yung nilalagay ko para sakto lang din. Tapos wag yung tipirin yung shipping fee kasi una-una pag tinipid yung shipping fee, liliit yung box. Possible hindi sapat yung oxygen kasi maliit nga. Pero yun lang naman experience ko. So comment kayo kung may iba kayong mga way paano mag-pack. Pero ganito ako mag-pack. Blessed naman tayo and swerte naman tayo na wala pa naman namamatay sa atin sa buong pag-ship natin since 2018. Ngayon mga boss, tara, balutin natin. Bago natin siya balutin mismo, i-video ko muna siya gamit yung cellphone ko para ma-update ko kagad si client na healthy yung isda. Dagdag ko lang din sa sinabi ko kanina, syempre dapat kondisyon talaga yung isda. Bago natin i-fasting, kumakain na rin talaga para ma-make sure natin na healthy yung isda. Isa kasi yung pagpapakain para malaman natin kung may sakit ba yung isda or healthy ba siya. So before natin to finasting, syempre ang diet nito, hipon, superworms, sobrang lakas kumain nito. Then yun, finasting ko na siya. So video ko lang to mga bossing. Hello boss, good morning. Time check ngayon nasa 150 ata. So ito yung order mo bossing sa akin na BBXB. Sobrang ganda ng quality nito boss. Ayun boss yung pagka blue base niya. Tapos yung pagka golden head. So boss, balutin ko lang to then update na lang kita. So mga boss, nakapag-video na tayo and send ko na mamaya kay client yun. Then lagay tayo ngayon ng oxygen. So yun mga boss, check mo natin yung chip number niyan. Ayan. Nagana. So, ayun chip number 6490. So, isa pa. So, second check was 6490. Ito pala yung certificate ng arowana ni bossing. Blue base crossback from Shanlon Farm. Ayan na siya mga boss. Magbibigay din tayo ng sticker. Syempre, lagyan natin ng plastic para hindi mabasa and magamit ni bossing. So yun mga boss, nabalot na natin yung arowana. Dito na rin sa likod yung arowana natin. And wag natin kalimutan magdala ng medical oxygen para in case of emergency. Wag naman sana yung mga di natin inaasahan. Dapat ready tayo lagi. So nagdala ako ng medical oxygen, plastic, goma, tape, lahat dinala natin mga bossing para kahit ano mangyari, magagawa natin siya ng paraan at safe pa rin natin ma-deliver yung isda natin. So tara, punta tayo ngayon sa PAL Cargo, ipadala natin. So time check nga pala mga bossing is 2:05 AM. Maaga pa to pero mas okay na yung maaga lagi compare sa late kasi yung mga shipping company o kaya yung cargo company gusto nila na mas maaga kasi yung iba minsan nagka-cut off na kagad sila kahit na nakabooking ka. If kailangan nyo na rin pala ng transshipping services, so
So PM nyo lang JG's Pet Shop, kaya-kaya namin yan. Kami mismo mag-pick up, kami mismo magbabalot, kami lahat mga bossing, walang problema yan. Pero kung medyo malayo kayo, pwede natin pag-usapan kung ano pa man yan. PM lang kayo sa amin if gusto nyo ng service namin, okay? So mga boss, tara, let's go po tayo ng Pal Cargo. So mga boss, dito na tayo ngayon sa Pal Cargo. Kumuha na rin ako ng maraming ganito para next shipment natin. I-fill upan ko na to sa bahay para mas mapabilis yung proseso natin sa pagpapaship. Na-fill upan ko na rin, then punta na tayo ngayon ng BFAR para kumuha ng local permit. Mabilis lang to mga boss kasi wala ng tao ngayon, walang mga shadow kasabay at asin wala talaga, konti lang. Di katulad nung December, syempre peak yun, napakadami, medyo tumatagal tayo. So ngayon, feeling ko mabilis lang to. So time check pa lang ngayon is mag-3 AM na. Tara, samahan nyo ako. Pakita ko lang sa inyo yung ibang proseso. Pero baka hindi ko na may lahat ng mga bossing kasi baka bawal din mag-video eh. Kung ano yung kaya itong mga videoan, okay? Let's go! So yun mga boss, daan na tayo mag-ship all goods. Hope magkaroon ng safe flight yung pinadala nating isda and sana buhay. Pero dahil kondisyon naman yun mga boss, sure na buhay yun. Maraming salamat po. Unang shipment ngayong taon. So thanks so much kay Bossing na nagtiwala sa atin. Natapos tayo ng 4 AM. Sulit na sulit yung puyat natin. Yun lang mga boss. Maraming salamat sa manonood. See you po sa next video natin. Sana nag-enjoy kayo and sana ito paano may natutunan kayo. Bye! Peace out!